So let me introduce myself. So I'm Rafael Dongkoy Davis III. So I'm a senior marketing director here in IMG. I am a financial educator and practitioner. So I've been in the IMG since February 2019. Then I am a part-time dito sa IMG. So yung full-time job ko is I'm in the Department of Labor and Employment Region 7 since 2010. So it has been a 10 years. I've been a 10 years government service. So yung educational background ko is I finished my BA in Political Science and Juris Doctor at the University of the Visayas. So dito sa IMG, all walks in life to dito. Kahit anong kurso mo, kahit saan ka nagtrabaho, so welcome kayo lahat dito. So walang walang specific courses, walang specific background. Lahat tayo pwede dito sa IMG. Kaya nga itong IMG is napakagandang company kasi welcome lahat, walang educational background. Yung iba nga hindi nakapagtapos ng high school, nandito sa IMG and very successful dito sa IMG. So lahat ng tao ay welcome dito sa IMG. So again, congrats na naka-attend kayo sa ating 12:30 Lunch and Learn. So this book, ito yung book ng IMG, ng International Marketing Group. So because IMG is a financial brokerage company, so mayroon siyang libro na The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. So before gusto ko talagang maging college professor ba. Nag-apply ako ng mga different colleges pero hindi ako natanggap. Pero dito sa IMG nung binigay ito sa akin ng coach ko si Jess Faller, nabasa ko to, The Secret to Saving and Building Your Future. Then mayroon dito become your own financial educator. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Ito na yung chance ko na makapagturo or makapagbahagi ng ideas ko kasi gusto ko talaga, passion ko talaga is to teach. So yung IMG binigyan ako ng chance na makapagturo sa ibang tao. So kaya nga ako ngayon yung speaker. So kahit hindi ako magaling magsalita, passion ko lang talaga ito. So kaya ko ay naging isang financial educator dito sa IMG. So dito sa natin 12:30, i-discuss natin yung basic concepts ng librong ito. So ang gumawa ng forward ng librong ito ay si Bo Sanchez, yung kirigma preacher natin. So member din ito siya ng IMG. So sabi ni Bo Sanchez, "Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life." So before, marami akong pagkakamali when it comes to financial management. So ito lang yung book na sa akin, nakaparealize na ito pala yung gagawin, steps by steps. At saka yung steps nito is very simple, doable, at kayang gawin ng lahat. So ano ba tong contents ng librong ito? So ito yung mission ng IMG. So bakit ba ginawa ng IMG itong mag-educate ng Filipinos? So because of this mission, we have the mission 30 million by 2030. So ito yung financial literacy campaign ng IMG. So as of this moment, we are now 2 million financially educated families. So mayroon pa tayong 28 million na kulang. So pero mas mataas pa naman to kasi 2020 pa tayo. So yung target natin is 2030. So kayong lahat na nandito ay kasama na kayo sa 30M. So approach the person who invited you para masama kayo sa 30 million by 30. So ang librong ito yung table of contents ng libro. First is chapter 1, getting to know the basic financial concepts. Chapter 2, choosing the right healthcare. Chapter 3, understanding the purpose of insurance. Chapter 4, managing debts effectively. Chapter 5, building an emergency fund. Chapter 6, saving the right way. Chapter 7, growing wealth through investments.
And Chapter 8, Understanding Retirement and State Planning. Chapter 9, Empowering Filipinos Through Financial Education. So kung makikita mo dito sa table of contents pa lang, nandito na yung basic financial concept. So hindi mo na kailangan ng ibang libro. Mag-focus ka lang sa libro ito. Pag mabasa mo ito, your life will change. So at saka pag ma-execute mo ito, you will have a prosperous life. So ito, so reality number 1. So when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. Ako naka-relate ako dito kasi marami akong kasamahan sa gobyerno na magaling sila. Yung iba, doctorate degree, may PhD. Yung iba, they have been in the government service for 40 years. Mayroon nga akong kasama, 40 years siya nag-retire. 40 years siya sa gobyerno, tapos nag-retire siya. Magaling siya, hardworking. Pero sa kasawiang palad, wala siyang enough savings. Tapos, yung worst pa, yung retirement niya sa GSI is kulang pa sa ibayad niya sa utang. So ngayon, 65 years old na siya. So, wala siyang enough savings. So, ang ginawa niya ngayon, nag-apply siya sa aming tanggapan kasi nag-hire din kami ng mga contractual. So, 65 years old, nag-apply pa siya ng trabaho. So, sabi ko, in my realization, sabi ko, napakahirap, 40 years to siya ng trabaho dito, tapos walang savings, walang enough retirement, tapos may malaking utang pa sa GSIS at sa ibang mga loan sharks. So, bakit ba siya na-fail? Because she lacks financial education. Walang nakapagturo sa kanya. So, ito yung problema sa ating mga Filipinos. We lack financial education. Hindi natin alam kung saan ilagay yung pera natin, saan i-invest yung pera natin, yung pinaghirapan, hard-earned money, saan ba ito ilagay? Yun ang problema natin. Tapos, maraming mga kasamahan natin, utang lang ng utang, so kaya madamay tayo, kaya umutang din tayo. So, anong yung lucky natin is financial education. Yun ang reality number 1. So, reality number 2. Many overseas Filipino workers, OFWs, work hard for years and still end up retiring poor. So, marami tayong mga kababayan ng mga OFWs. Alam nyo, dito sa Pilipinas, dalawa yung piyesta dito. First is piyesta ng patron. Ang pangalawang piyesta ay yung OFW umuwi dito sa Pilipinas. Tingnan nyo yung pag mayroong umuwi dito sa Pilipinas na OFW, magpista yung buong barangay. Yung isang subdivision magpista. Kasi yung OFW, magpakain siya, magpainom siya. So kahit ano-ano yung OFW So iwan ko ba kung saan to nakuha na culture. So yun ang dito sa Pilipinas. Pag mayroong OFW na dumating dito, nagpipista. So ang pinakamahirap dito is pagbalik sa ibang bansa yung OFW, mangungutang siya kasi para i-process niya yung papers niya. So napakahirap nito sa mga OFWs. So kaya nga yung OFWs kailangan natin i-educate. So ito, reality number 3. If you save your 13-month pay for just 6 years, then based on the power of compound interest, you could already have close to 10 million pesos in savings and investments in the next 40 years. If you sacrifice for 6 years, you could already change your life. Now, this 13-month, naging controversial to this, ngayong this week kasi yung Secretary of Labor namin, nag-issue siya verbally na i-defer daw yung payment ng 13-month pay. Bali, hindi mo na bayaran ng 13-month pay yung mga
workers because of this pandemic. Tapos umalma yung mga union leaders at saka mga union groups. Kaya na-change yung stand. So this time mayroon ng guidelines na ibigay talaga yung 13-month pay. So good news yan sa lahat ng mga workers. Pero ang problema sa 13-month pay, kaya nga sinabihan yung 13th-month pay kasi yan, as a bonus na yan. Bali, hindi yan kasama sa ating para pang expenses natin. So yung 13th-month pay is for our savings. Pupunta yan sa savings. Hindi yan ipunta natin sa Ayala SM para ibili ng kahit ng ano-ano. So yun ang nangyari dito sa Pilipinas. Pag mayroon tayong bonus, ang number one na maisip natin ay si SM, si Metro Gaisano, si Ayala Malls. So, dapat ilagay natin to yung 13th-month pay sa mga savings and investment. So, malalaman mo yan dito sa IMG kung saan dapat ilagay yung mga savings mo. So, reality number 4. Lack of knowledge and understanding about personal finance is causing a lot of Filipinos to lose money and retire poor. So, it also destroying relationships. So statistics show that 90% of marriages are broken because of a financial problem. So totoo to. Kung ibase mo to sa family counseling centers, ang number one talaga na cause ng breakup or broken marriages is financial problem. Yung third party, sikan lang yan. Kaya nga nakahanap siya ng third party yung iba, yung other spouse is kulang yung binigay na pera, yung isang third party yon si kumari o si kumpare, malaking binigay, so kaya na-inlove siya doon. So yung iba din, nagtrabaho abroad, walang time, hindi siya so na-inlove din sa iba, na-develop ba because of presence. So yung problema ng mga marriages is, it will redound to money problems. So kaya nga, kailangan talang malaman ng mga pamilya kung paano i-manage yung pera. So, ano bang mission natin or solusyon natin dito? Yung solusyon natin is simple lang. We want to educate millions of Filipinos to create wealth for their families and build a good future through financial education. Yung keyword dito is financial education. You cannot have a financial goals kung wala kang financial education. So, hindi mo maabot yung mga pangarap mo kung wala kang financial education. So, ito talaga yung first step natin is financial education. At isa pa, ang IMG lang ang nagturo ng financial education. So, ano ba yung financial foundation? Solid financial foundation. Ito po yun. Simple lang to. Kung tingnan mo parang ladder siya. So, first is at the bottom, kailangan mo ng healthcare. So bakit ba healthcare yung first? Because healthcare, kung walang healthcare, kahit malaki na yung investment niya, mayroon siyang pera, pag magasto niya yun sa hospital, ay talagang maubos yung savings niya pag wala kang healthcare. Kaya nga mandatory talaga yung healthcare. So, statistics show that 90% of personal bankruptcies are due to unexpected and unforeseen illnesses. Now, yung wife ko, yung parents niya, mayroong malaking lupa doon sa Bayawan City. So, yung lupa nila, more or less, mga 25 hectares doon. Kaso, nagkasakit yung lola niya, tapos yung kanyang ina, nagkasakit. Malaking gasto sa hospital, kaya wala naman silang wala silang healthcare. Yung ginawa nila, ibininta yung mga lupain nila at saka na mortgage sa bangko. Kaya yung 25 hectares nila na lupain doon ay nandoon na sa bangko. Yung iba nandoon na sa ibang kamay kasi na baligya na. So yan ang pinakamahirap, no? Kasi wala silang healthcare. Kaya nga, itong asawa ko, siya yung pinakasalan ko kasi akala ko malaki yung lupain niya. So ngayon ko nalaman na wala na pala yung lupain na kasi binaya doon sa hospital.
So, yan, totoo yan. So, ano yan yung itong experience na to. So, kaya nga yung wife ko, nung nalaman niya yung IMG, nalaman niya yung healthcare pala, kaya sumali siya dito sa IMG. So, yung wife ko is ano yan lang, plain housewife. Tapos, naging full-time na siya na IMG. So, because of that experience, ubos na yung lahat ng lupain nila doon sa Bayawan City, Negros Oriental. So, second, you must have proper protection in the event of your premature death. So, ito, mayroon akong sad reality nito kasi when my father passed away in 2018, 5 kaming magkakapatid. Ako, yung isa, tapos mayroon pang 3 na, yung isa nag-college pa, yung 2 is high school pa. So, when my father passed away, ano siya, MCWD employee, government employee din siya, wala siyang insurance. Although may insurance naman sa GSIS, pero kulang talaga yung insurance sa GSIS. So, kung sino may yung nandito sa GSIS, I will tell you na kulang talaga yung insurance sa GSIS. Yan ang reality. So, ang problema noon, nang namatay siya, kaya ngayon ako yung nagpaaral sa aking kapatid. Tapos yung isa kong yung sister ko, younger sister ko, kasi nandoon siya sa DepEd, kami na yung nag-support sa 3 magkapatid namin na high school pa. So, nawala yung father namin, tapos automatic yung kami nung naging supporter. So, kung may insurance yung father ko, siguro kung may insurance na malaki, siguro yung insurance yung mag-supportan sa kanilang pag-aaral. Kaya nga, when that happens, naging ako sa insurance, nabilib na ako sa insurance kasi pag mamatay pala yung tao, pag walang may insurance, kaya pala yung yung iyak natin, napakagrabe kasi tayo na yung magsuporta sa family. So very sad reality. So third natin is manage and pay off all your bad debts. So ito yung debts, mayroong 2 klaseng debts, bad debts at saka good debts. Yung good debts, yung bumili ka na, umutang ka para mayroon siyang return of investment. Yung bad debts naman, bumili ka, like mga appliances, tapos walang yung return of investment. So, ang 4th step is set aside 3 to 6 months of your income to deal with sudden changes in the job or business. So, during this pandemic, na-realize natin kung ano kahalaga yung emergency fund. So, yung teaching ni IMG is 3 to 6 months. So, parang sakto talaga yung ng IMG, 3 to 6 months kasi nag-lockdown tayo ng 3 months. Tapos yung iba na na-continue pa up to 6 months. So, yung 3 to 6 months is parang saktong-sakto talaga na mayroon tayong 3 to 6 months. Kasi walang income, walang business na na-open. So doon yun makuha natin yung pangtustos natin araw-araw. Kung mayroon tayong emergency fund. Then 5th is the save and make long-term investment. So yung iba, nauna yung investment, tapos yung investment yung nauna, so wala pa silang emergency fund, walang maraming utang, tapos walang healthcare, walang life insurance. So bali yun, kailangan talaga unahin yung healthcare, protection, debt management, emergency fund, and investment. Now, you should consider your healthcare and protection as a priority. So mayroon akong very close friend na namatayan siya ng kanyang husband. Yung husband niya na involved sa vehicular accident doon sa Manipis, Talisay. Sa Manipis, sa Naga. So, yung gasto niya sa hospital is 2 million. Yung 2 million, sa kausaway ang palid na matay pa rin.
Tapos mayroon siyang mayroon siyang dalawang anak, 7 years old at saka 2 years old. Tapos yung ano niya, yung asawa niya, mga anak din ngayon. So mayroon pa ring another baby. So tatlong dependents. So naisip ko ba kung paano kaya ito, no? 2 million yung nagastos sa ospital, tapos mayroon pang tatlong anak na kanyang bubuhayin. Tapos yung husband niya ay sumakabilang buhay. Yung husband niya isa kapitan ng barko. So malaki talaga yung sweldo, malaki talaga ang income, bali breadwinner talaga yung namatay. So paano lang kaya? So kaya naisip ko, napaka-importante pala yung healthcare at saka protection. So kaya pala number 1 at saka number 2 dito sa solid financial foundation is healthcare and protection. First is gumastos siya sa ospital ng 2 million. Tapos mayroon siyang tatlong dependents at saka isang asawa. So yung life insurance yun ang sasagot sa kanila. Now, dito tayo sa reality number 5. So choosing the right healthcare. So in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. So mahal magkasakit. So ano ba yung types of healthcare? So mayroon tayong tatlong types of healthcare. First is the short-term healthcare. Itong short-term healthcare, this is provided by the company. Ito yung traditional HMO. So bali magbayad ka every year, yung company mo magbayad sila every year. Tapos kung magamit mo, okay lang. Kung hindi mo magamit, yung binayad mo na premium ay sa sa HMO na talaga yon. Hindi na yan babalik sa iyo. So itong senior care, pareho na ito ng short-term care. Ang ito lang senior care is for the 60 years above. Pero pareha din ito ng short-term healthcare. Pero ang senior care lang ay mahal yung premium, napakamahal. Kaya mayroon tayong third na healthcare. At ito yung pinakamagandang healthcare, which is the long-term healthcare. So this is an HMO. So health savings account ito. So mayroon to yung fixed premium program, 7 years, tapos mag-mature sa in 20 years. Tapos, renewal is guaranteed. Doon sa short-term healthcare, pag marami ka ng sakit, pwede ka na hindi i-renew. Pero dito sa long-term healthcare, renewal is guaranteed. Tapos, pag hindi mo magamit yung yung healthcare, it will become your health savings account. So, it will be used beyond 60 years old. So, pwede mo magamit beyond 60 years old. Kahit umabot ka ng 90 years old, kung hindi lang maubos yung healthcare mo. Kung hindi mo, withdraw. So example, mayroon tayong sample illustration ito, no? K100. Itong K100 na to, nag-start sa at age 22. So ang annual premium niya plus 500 500 policy fee is 59,000. So nag-start siya at age 22, nag-save siya for 7 years. So natapos niya sa age 29, so mayroon siyang certificate of full payment. Tapos at the age of 42, which is 20 years, so nag-mature na. So yung yung pera niya doon, so more or less mayroon na siyang 1.1 million. So by saving just K100, maging milyonaryo na ka after 20 years. Now, at the age of 42, hindi mo nagamit kasi malakas yung katawan mo, hinayaan mo lang siya up to the age 60. So more or less mayroon ka ng 6.4 million. So pwede mo na, kung hindi mo to magamit sa healthcare, pwede mo to gamitin pang retirement mo. Alam mo naman na dito sa SSS at saka GSIS, kulang talaga yung retirement. Kahit tanungin mo yung nag-retire sa SSS at saka GSIS, kulang talaga yung retirement fund nila. So kaya hindi tayo i-depend na lang natin lahat sa SSS at GSIS. Kailangan talaga tayo ng additional na retirement. At saka dito ang maganda sa Kaiser K100. Pwede itong pang retirement kung hindi natin magamit sa healthcare.
So at saka 3-in-1 ito, healthcare, insurance, and investment. So K100, so mayroon siyang life insurance for 20 years, 450,000. Tapos aksidente yung namatay, aksidente yung pagkamatay, another 450. So bali 900 na lahat. Tapos mayroon na siyang annual physical exam at saka dental benefit, pay for 7 years. Yung annual hospitalization niya for 7 years is 60,000. Tapos mayroon na din siyang maturity sa age 20 years. So reality number 6. In the Philippines, many companies make it so easy and convenient for people to borrow money. So alam natin lahat na dito sa Pilipinas, napakadali ng umutang. Punta ka doon sa kahit na anong appliance center, di ba? Mayroong mag-approach sa iyo na home credit or flexi finance. Tapos ang kailangan lang ay isang ID, tapos yung mayroong kang seal number. Tapos pwede ka nang umutang doon. Napakadali. Yung iba nga takes lang. Pwede ka nang umutang. Yung iba padalhan ka ng credit card kahit hindi ka nag-apply. So napakadali talagang mangutang ngayon. But ang problema sa sa utang is kailangan natin yang bayaran. So reality number 6 na tayo. Why should we manage our debts? So debt can turn into disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So before ako napunta dito sa MG, naging milyonaryo na ako. Naging milyonaryo ako sa utang. Yung utang ko umaabot ng 950,000. Kasi pag nandoon ka sa gobyerno, maraming magpautang sa iyo. Kasi stable yung job mo doon. So maraming magpautang. Kahit anong, tapos yung mga kasamahan mo, magano kayo kanang, kahit yung pag-usapan namin ay puro utang. Saan kami umutang? Doon sa GSIA, sa Land Bank, sa DBP, sa Co-op, so maraming Kaya yung utang ko umabot ng 950,000. So ngayon, dito ko na sa IMG na nilista ko yung lahat ng utang and one by one binayaran ko yun. So kaya ngayon, isa na lang yung utang ko, ito na lang bahay at lupa namin. So mga lang yung utang ko, mga 285,000 na lang. From 950 to 285. So nabayaran ko yung ibang utang dito sa IMG kasi mayroon tayong workshop dito na debt management. So, bakit ba tayo nagutang? Because yung gasto natin is beyond our means. So, ang kailangan natin is live below your means and don't spend more than you can make. So, reality number saving the right way. So, ano ba yung saving the right way? Ito yung saving the wrong way. Income minus expenses equals savings. So, mayroon kang income, tapos minus mo yung expenses, kaya wala kang savings. So, ang maganda pala is, income, i-minus mo yung savings, tapos yung natira, yun ang pang-expenses mo. Pero mayroon pang best formula. Income minus tithes, because tithes is for the Lord. Tapos minus savings equals expenses. So, kailangan natin is we have to pay yourself. So, kailangan bayaran mo yung sarili mo. Bakit bayaran mo sarili mo? Kasi ikaw yung nagtrabaho. Ang nangyari sa atin, yung mga water bills natin at saka electric bill, yun ang inuna natin bayaran. So, kailangan mo rin, unahin mo yung sarili mo. So, dito sa MG, ang yung suggestion namin is set aside 20% of your income. Pero kung kaya mo maging 30 to 50%, mas maganda. So, mayroon tayong two stages of adult life. Now, itong blue line, ito yung money line. At saka itong red line, itong responsibility line. So, kung napansin nyo, sa red line, so age 20, marami pa tayong responsibility. Pero at the age of 60, wala na tayong responsibility kasi wala na tayong mga dependents. At saka itong blue line, kailangan na at age 20, wala pa tayong masyadong pera. Pero kung magka-age na tayo,
kailangan na mas malaki na rin yung savings natin at saka investment. So yung working life natin is 20 to 60 years old. Kasi dito sa Pilipinas, yung batas natin, optional yung retirement na 60 years, tapos mandatory yung 65 years na retirement. Pero hindi naman kailangan mag-retire tayo at 60 kasi kung marami na tayong investment, marami tayong savings, we can retire at age 50. Yung iba nga maka-retire sa at age 45. So depende yan sa savings and investment mo. So itong age 60 to 80, ito na yung retirement natin. So we have to enjoy our savings, tapos mayroon tayong long-term healthcare. So anong kailangan gawin? So we have to take action. Because you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. So next year, kasi every year yung birthday mo so you will get old every year. So kailangan mag-take action na talaga. Tapos yung anak natin, whether we like it or not, they will enter college. So then our income then mag-stop yan. Kasi mano na tayo, mag-retire sa trabaho natin. So ang maganda dito sa IMG is we have the group who inspires us to save and invest. So yung IMG mission is to convert people from being spenders to savers and teach them how to save the right way. So ang dito sa IMG yung topic dito, yung pinag-usapan dito palagi ay saan magandang mag-invest. So marami kasi dito, maraming mga investment vehicle dito. So yung pag-usapan namin dito, maganda dito sa Kaiser Long-Term Healthcare, sa MOS 18, din marami pa tayong mga mutual funds. So ang pinag-usapan nito is investment. Doon sa doon sa work ko, yung pag-usapan namin doon, kung saan kami makapangutang. So, maganda talaga na maano tayo dito sa NG, mag-join kasi para for a change of environment ba. Kung yung environment mo is, pag pinag-usapan na saan mangutang, saan mag-spend, saan yung sale. So, kailangan mag-change ka ng environment. Kailangan mo be with a group na nag-inspire sa'yo tapos nagtuturo kung saan ka mag-save and invest. Now, mayroon tayong dalawang important questions in life. What if you die too soon? Who will take care of your family? What if you live too long? Who will take care of you? So ito yung solutions. Simple lang. If you die too soon, life insurance will take care of your family. If you live too long, investment and long-term healthcare will take care of you. So mayroon tayo ito, age 25, nag-save siya 196 per day. So tingnan nyo yung healthcare fund niya. At age 60, naging 4.87 million. Tapos age 65, naging 7.8 million. So nag-start siya earlier. So tingnan natin yung age 35, 196 per day. Nag-save siya, healthcare fund niya at age 60, naging 1.8 million na lang. Tapos age 65, naging 3 million. Mas mababa na siya. So 10 years after siya nag-save. Yung first is age 25, ngayon age 35. Kung hintayin mo maging 40. So kung hintayin mo maging 40 ka mag-save, tingnan mo yung healthcare fund niya at age 60, naging 1.1 million na lang. Tapos age 65, naging 1.8 million. Because sa investment, time is your greatest ally. Kung the younger, the better. So, pero hindi pa huli po ang lahat Kahit ka na ngayon, 50 ka na, hindi pa huli ang lahat. So, yung action natin is, we must be financially educated and we make sure that we have knowledge and understanding of basic and important financial concepts. So, kailangan talaga natin we have healthcare, protection, savings, and investment. At saka dito sa IMG,
sabi ng president namin, si Joey de las Piñas na, are you really successful if you're the only one who succeeds? Kaya we share this advocacy. Kaya marami kami mga financial classes dito. So libre lang ang mga financial classes dito. So ito, 12:30 yung ano natin. Then mayroon pa tayong mga other classes. So every day we have free financial classes because we share this advocacy. Now, ano natin, i-run through ko lang yung benefits ng IMG. Pag mag-join ka na dito sa IMG, ito yung mga benefits na makuha mo. Now, first is we have financial education. So, mayroon tayong free ebook, tapos mayroon tayong free financial workshop. Itong financial workshop nito, kung mag-attend ka doon sa outside IMG, magbabayad ka nito. At saka malaking bayad doon sa outside IMG. But dito sa IMG, libre lang ito, yung financial workshop. Yung membership natin, 6,000 lang, tapos mayroon na tayong mga maraming benefits. Itong workshop, anytime pwede natin ma-access kasi online na to. Tapos lifetime access dito sa free financial workshop. Then mayroon tayo ding free gifts. So pag maging associate ka dito, mayroon ka ng 100,000 free personal accident insurance. Tapos mayroon ka ng 50,000 na Fidelity Life Insurance. Itong Fidelity Life Insurance is, itong 50,000 is cash to. Tapos pwede mo itong i-tie up sa Everest. So yung St. Peter, yung ibigay St. Peter is lungon yun. Lungon. Pero dito sa Fidelity Life, pira yung ibigay dito. Pag hindi mo i-claim yung pira, pwede sila na yung maghanap ng kung saan funeral kay i-tie up nila. Tapos, mayroon na rin tayong free Kaiser frame sa De Los Reyes Optical. Then, mayroon na tayong free gifts na free unlimited consultation for members through Kaiser Medical Center. Then, discounted na yun din ng mga laboratory natin doon. Then, another benefit is lahat ng mga new members natin, kung mag-member ka ngayon, automatic ka na maging mutual fund investor sa Soldivo Fund. So mayroon ka ng 1,000 na investment sa Soldivo Fund. Then mayroon ka ng access sa Kaiser, sa Manila Bankers Life, pwede mo nang i-access dito. Then another investment is ito. Mayroon tayong fund, mutual funds company. So tie up to ni Ramper. Tapos every time mag-invest tayo, mayroon tayong 0% entry fee. Bali wala tayong service charge. Ako before IMG, mayroon akong investment sa FAMI, sa First Metro Asset Management. Every time mag-invest ako doon, kunan ako nila ng 2%. So kung 1,000, mayroong 20 pesos na pumunta sa service charge or entry fee. Pero dito sa IMG, mag-invest ka, pag member ka ng IMG, pag mag-invest ka sa mutual funds, wala nang entry fee. So mag-invest ka ng 10,000, walang entry fee. Doon sa FAMI, nag-invest ako ng 10,000, mayroong 2%. So, i-throw mo dito sa IMG yung investment, wala ka ng entry fee. So, yun ang maganda dito sa IMG pag member ka. So, wala ka ng entry fee sa mutual funds. Then mayroon na tayong partnership with Palawan, yung mga transaction natin pwede na tayo doon magbayad sa Palawan. Tapos mayroon din tayong discounts. Pwede na tayo mag-deal nito mga car insurance, travel insurance, fire insurance, at saka marine cargo. Then pwede na tayo mag-deal ng real estate. So mayroon tayong discount sa real estate. Pwede din natin i-refer to. Then another benefits natin dito sa IMG is itong Everest. So tie up to sa Fidelity Life Insurance. Ang Everest ay funeral coordinator to. So kung mayroong mamatay na member, tawagan lang si Everest, tapos si Everest na yung mag-arrange ng funeral, yung viewing, yung kanyang lamay, saka interment. So yun ang maganda dito sa IMG. Kasi mayroon tayong membership benefits na tie up through Everest.
Then mayroon din tayong IMG Auto Program. So marami din tayong rewards dito. Isa na dito is mayroon tayong business side. So pag mag-join ka sa IMG, gusto mo mag-business, so you will be in the financial industry. Then mayroon ka rin travel the world. So mayroon ding mga world-class recognitions. Tapos pag maging marketing director ka dito, so mayroon ka na ding free HMO coverage. So, kung tingnan mo yun dito sa MJ, lahat ng mga benefits ay nandito na. So, i-compare mo yun sa ibang company, ikaw pa yung mag-provide. Pero dito sa MJ, nandito na yung lahat ng mga magandang benefits dito. So, paano ba mag-start? So, mag-join ka lang. So, i-approach mo yung taong nag-invite sa iyo kung paano mag-join. Tapos, mag-own ka yung Kaiser Healthcare. Then, you can share our advocacy. So, kung mayroon kayong mga tanong, i-approach nyo yung lahat ng yung nag-invite sa inyo. So, I hope to see you dito sa IMG. Tapos, kung mayroon kayong mga inquiries, so don't hesitate to contact the one who invite you. So thank you and good afternoon. With a grateful heart, I count the blessings that flowed in through the years, through all the joys and pains and through the tears. You were there for